Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download at mag-install ng Crossfire sa mga PC natin. Napakadali lang nito i-install guys. At isa ito sa patok laruin sa PisoNet ko. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. At pakilike na rin ang video na to. So tara guys, simulan natin. So yun guys, bali ang una natin gagawin guys ay magda-download tayo ng Crossfire. Bali mag-open muna tayo ng Google Chrome. Tapos magta-type tayo ng Crossfire download PH. Yan, tapos may mga lalabas dyan. Bali ang i-click natin dyan ay itong cfph.onstove.com. Bali mapupunta kayo dyan sa website kung saan pwedeng ma-download ang CF files. Scroll down nyo lang. Then may kita nyo dyan yung full client download, 6-part download, at manual patch download. Ang pipiliin natin dyan guys ay full client download para lahat ng files ay ma-download na. Click nyo lang tong client download 1. Yan, tapos dadalhin kayo sa Mediafire. Bali, da-download lang natin tong 11.69 gig na to. Yan, click natin siya. Automatic na yan na mada-download. Tapos kapag may lumabas na tabs, X nyo lang to. Tapos para malaman natin kung nagda-download ba, click lang natin tong icon na to. Yan, bali nagda-download naman siya. Antayin lang natin siya na matapos. Medyo may katagalan din pala ang pag-download nito guys kasi nasa 11 gig siya. Pero after nyo naman ma-download to guys, kung gusto nyo installan din ng ibang PC, kopyahin nyo na lang ang files na to. Then pwede nyo na i-install ito sa ibang PC. Fast forward na natin guys. Then next guys, kapag tapos nyo na siya i-download, open nyo yung folder, then hanapin nyo yung files na din-download ninyo. Tapos kapag nahanap nyo na, bali magkikreate kayo ng folder kung saan nyo ilalagay itong Crossfire. Sa akin ilalagay ko ito sa documents. Bali i-open ko itong documents, tapos magkikreate ako ng new folder. Type natin Crossfire. Tapos balik tayo sa downloads. Tapos right click natin tong files na din-download natin, then i-cut natin. Tapos i-paste natin dito sa kinrate nating folder ng Crossfire. Then next natin na gagawin, na i-extract natin tong files na to. Then yan, antayin natin na matapos itong pag-extract nyo ng mga files. Fast forward na ulit natin. So yun guys, tapos na tayo mag-extract. Ang next naman natin na gagawin guys ay i-open natin yung folder na pinag-extractan natin. Yan, click lang natin tong Crossfire folder. Then i-click natin tong Crossfire logo para mag-install na siya sa PC natin. Yan, pag may lumabas na ganyan guys, more info nyo lang. Then click nyo tong run anyway. Then kapag lumabas naman yan guys, pindutin nyo lang tong browse. Tapos hanapin nyo yung folder na pagsisavean ninyo ng Crossfire. Then next nyo na kapag tapos na kayo. Yan, tapos lagyan nyo lang ng check tong create a desktop shortcut. Tapos next nyo na ulit. Then yan, mag-install na siya. Bali, antayin ulit natin na matapos ang pag-install nito. So yan, tapos na. Finish lang natin to guys. Tapos may lalabas na error dyan guys, okay nyo lang. Then open na natin tong icon ng Crossfire dito sa desktop. Testing natin guys kung gumagana na. Alright guys, gumagana na ang Crossfire na dinownload at in-install natin. Try din nating laruan. Yan guys, okay na. Ganun lang kadali mag-download at mag-install ng Crossfire sa PC natin. So yun guys, ganun lang mag-download at mag-install ng Crossfire sa mga PC natin. Kung may katanungan kayo guys, mag-comment na lang kayo sa ibaba at sasagutin ko ang lahat ng yan. Sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon. And kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. At pakilike na rin ang video na to guys. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye!